Sa loob ng 31 taong gulang ko dito sa mundo, hindi pa ako kailanman nakaranas ng matinding kababalaghan maliban sa pinagdadaanan namin ng kuya ko noong binatilyo pa lamang ako. Ako nga pala si Elmer, tubong Negros Oriental, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang engineer sa isang construction firm na hindi ko na po papangalanan. Kahit papaano, naging okay na din ang buhay namin ng aking pamilya. Malayo sa dating hirap at pagdurusa na kahit kailan ay ayaw ko nang balikan. 15 anyos lang ako nang magkasakit ang 18 anyos kong kapatid na si Kuya Ed. Nagsimula iyon noong hapong umuwi siya sa bahay ng balisa at namumutla. Ako naman na nagkataong nagsisibak ng kahoy ay nagtataka at sinalubong siya. "Kuya, bakit parang takot na takot ka? May ginawa kang kalokohan oh?" Tanong ko sa kanya na mas lalo niyang ikinataranta. Umiling-iling si kuya at lumingon sa paligid. Wala, wala akong ginawang masama." Natawa ako sa inasta niya. Kung makapagsabi siya na walang ginawa, ay parang gusto lang niyang itago ang kasalanan niya. Tuloy, sinabi ko sa kanya na nasa itsura niya ngayon. Alam ko na kaagad na may ginawa siya. At magsabi na lang sana kung ano iyon, para hindi siya matataranta. Bigla siyang bumulong sa akin. Aniya, nanggaling sila ng mga kaibigan niyang si Ramon at Cares sa bahay ng matandang mangkukulam na si Aling Berta. Nakita nilang hitik na hitik sa bunga ang puno ng abukado na nasa loob ng bakuran ng matanda. Kaya naman natakam sila at napaakyat kahit alam nilang panakaw lamang iyon at bunga lang ng pagiging suwail nila. Halos ubusin nila ang napitas na mga bunga. Ang lokong-lokong si Ramon may dalang sako at doon pa nilagay ang mga namula-mula ng bunga ng abokado. Balak nilang dalhin ito sa bahay ni na Chris. Kaso lang, bago pa man sila makaalis, nahuli sila ni Aling Berta. Pinagduduro sila ng ginang at pinanlisika ng mga mata. Dala ng matinding takot, nagsitakbuhan sila paalis at hindi na pinakinggan ang matanda. Iyon na nga ang pagkakataong hinintay niya para makauwi at magtago sa bahay namin. Huminga ako ng malalim. Likas na talagang matigas ang ulo ni kuya. Ngayon, kapag napapatrouble siya ay tatakbo na naman sa amin para humanap ng kakampi. Ang problema nga lang, mahihirapan siyang lumapit kina mama at papa dahil hindi naman konsentidor ang aming mga magulang. Basta't pagkasumbong niya sa akin ng mga kasalanang ginawa niya, nanggagalaiting dumating si nanay at pinagalitan siya. Kinagabihan, nilagnat ng todo si kuya. Butil-butil ang pawis sa noo niya. Umuungol din siya kahit nasa kalagitnaan na ng pagtulog. Kaya naman maging kami ay hindi makatulog. Ginagambala kami ng konsyensya sa kung ano ba ang posibleng nangyayari sa kapatid ko. Bumangon si nanay at tinanong ako kung ano ang nangyayari kay kuya. Wala akong maisagot na matino noon kasi hindi ko naman talaga alam. Basta't ang nakikita ko sa kanya noon, para siyang may kinakatakutan. Kinakausap ko si kuya. Tinatanong ko siya kung ano ba ang nagiging dahilan at balisa siya. Nagulat ako sa isinagot ni kuya. Aniya, may nakasilip daw sa kanya mula sa labas ng bintana. Isang babaeng nanlilisik ang mga mata at may hawak na manika. Nakikita raw niya na nakangisi ang babae habang tinutusok ng hawak naman itong karayom ang iba't ibang parte ng katawan ng manika. "Sigurado ka ba kuya? Baka naman bunga lang iyan ang takot mo,"
Kasi nga, may kasalanan kayo kina mama at papa. Wika ako. Mariing umiling si Kuya Ed. Kaya gayon na lang ang pagtawa ko. Tatalikod na sana ako pabalik ng aking higaan nang may mahagip ang aking tingin sa tanawin sa labas ng bahay. Isang matandang babaeng nanlilisik ang mga mata. Tila ba umuusal ng ritual. Habang paatras na naglakad palayo sa amin, sigurado ako. Dahil hinabol ko pa ito ng tingin. Ang mas nakakatakot pa, kilala ko kung sino ang babae. Si Aling Berta. Kilalang matandang magkukulam si Aling Berta. Marami na siyang sinaktan at pinahirapan. Maraming tao na ang naging biktima niya at nauto sa buong akala nila ay kainosentehan ng itsura niya. Kinabahan ako. Alam kong hindi nagsisinungaling si Kuya. Pinakiusapan ko siyang sabihin na kina mama ang eksaktong nangyari sa kanila sa bakuran ng matanda para magawa nila ng paraan ang pagkakasakit nito. Sina mama naman, naging maalalahanin para kay Kuya. Ilang sandali pa, nagulat na lang ako nang bumangon si Kuya. Tsaka nagsuka ng nagsuka. Maski nga kami, hindi siya mapigilan. Basta't halos lumuwa na ang mga mata niya sa kakasuka. Kaya labis na nag-aalala si na mama. Nagbatawag sila ng albularyo mula sa kabilang bayan. Kaso lang, ang sabi ay nabati lang daw si Kuya. Malakas ang kutob namin na nakulam si Kuya. Kaya bilis na nahulog ng kanyang katawan. O kaya'y bumagsak. Sa loob lang ng isang linggo, naratay na siya sa kama. Hindi na namin maintindihan kung bakit parang hindi naman gumagaling ang sakit niya. Halos magmakaawa na ako sa mga magulang namin. Nadalhin siya sa ospital. Kaso lang, gustuhin man ni na mama at papa noon, ay wala naman kaming perang maipambabayad. Oo nga, at may mga trabaho sila. Pero sasapat lang ang kita nila sa konsumo namin at iba pang mga pangangailangan. Tuloy, ako mismong naghanap ng paraan para maipagamot si Kuya. Nagpasama ako sa isang kaibigan, si Ann. May kakilala siyang doktor na pwedeng tumulong sa amin. Kaya nang makausap ko ang manggagamot, ay kaagad niya kaming inasikaso. Sinuri nila at makailang beses na pinainom ng gamot si Kuya. Bumuti naman ang kanyang pakaramdam, pero alam kong may nagbago. Umutla siya at namayat sa mabilis na paraan. Hindi nga ako makapaniwala na masasaksihan ko ang tila pagkalugmok ni Kuya sa karamdaman. Parang napaka-imposible. Kaso lang, nung kausapin ako ng doktor, nagulat kami ni Ann. Dahil wala silang makitang dahilan ng pagkakasakit ni Kuya. Walang findings. Nahiwagaan ako sa sinabi ni Kuya. Iniuwi namin siya sa bahay at nagpasalamat sa pag-alok ng kakilala ni Ann na libreng pag-aasikaso sa kapatid ko. Pagdating namin sa bahay, dito na nagsimulang mamawis ng todo si Kuya Ed. Halos naging malagkit ang kanyang buong katawan dahil sa pamamasa ng animoy hindi ko matukoy kung pawis nga lang ba o laway. Para siyang ibinabad sa langis, kaya naman nag-aalala ako. Kuya, ano po ba talagang nararamdaman mo? Baka lang po may pwede akong gawin. Wika ko sa kanya. Halos hindi na mapakali si Kuya. Aniya, naiinitan siya. Pero hindi naman mawala-wala ang alinsangan. Kahit na ilang beses na siyang maligo. Dito ko na napagtantong hindi pala siya lubusang gumagaling. Mula sa ipinainom naming gamot sa kanya. Paano? Dahil sa kakatawang pawis na yon, ay nagsimulang mapaso ang kanyang balat. Nagbago ang kulay at halos matuklap na dahil sa pagkaluto sa sarili niyang pawis. Kuya, ano po ba talaga ang ginawa mo? Hindi na normal ang kalagayan mo eh. Muli ay untag ko kay Kuya. Umiyak lang siya noon dahil pati labi niya ay nanunuyo na.
at halos magdugo na kapag pinipilit niyang magsalita. Naalala ko ang sinabi niya tungkol sa abokadong kinuha nila sa puno na nasa loob ng bakuran ng matanda. Baka naghihigante sa kanila si Aling Berta dahil sa kanilang ginawa. Pero magkasama kami ni Ana nagpunta sa bahay ni na Aling Berta. Gusto kong makatiyak na may kinalaman nga ang matanda sa ginawa niya sa kapatid ko. Pagkarating doon, biglang kinilabutan si Ann. Napansin niya raw sa bintana si Aling Berta. Nagasilip at nanlilisik ang mga mata. Hindi pa nga kami nakakalapit ng lagay na iyon. Kaya gayon na lang ang pagkahawak niya sa braso ko. Teka lang Elmer, huwag na tayong tumuloy. Nakakatakot naman. Baka mamaya tayo ang pagdeskitahan ng matandang iyan eh. Anya, na ikinakunot ng noo ko. Hindi pwede Ann. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakakausap si Aling Berta. Gusto kong bawiin niya ang binigay niyang sakit sa kapatid ko. Hindi na nga naging madali ang kalagayan ni Kuya ngayon eh. Tsaka nahihirapan na siya. Kung tutuusin, pwede naman niyang kaming ipatawag na lang sa barangay para sa tamang proseso ng parusa ni Kuya. Kasi alam din naming mali ang ginawa niya. Pero ito, paano kami makakalaban ng patas? Gigil kong wika sakat sinadya talagang iparinig sa kanya. Nagmatigas sa desisyon niya si Ann. Sa palitan akong inilayo at dinala sa isang tabi. Anya, makakalaban kami ng patas kung ang taong lalapitan namin ay ang taong kayang tapatan o higitan ang kakayahang meron si Aling Berta. Natulala ako sa kanyang sinabi. Tinatanong ko kung ano iyan. Anya, may kakilala siyang isang magaling na albularyo. Taga-kabilang bayan lamang daw ang lalaki. Ngunit marami nang napapagaling na mga may sakit na hindi maipaliwanag. Kung maniniwala lang ako sa kakayahan niya, siguradong gagaling raw si Kuya Ed. Kaagad akong pumayag sa kanyang sinabi. Anya, pupunta na kami ngayon ni Ann sa bahay ng nasabing albularyo. Ito ay si Lolo Fred. Isa lamang daw normal na tao noon si Lolo Fred. Kagaya ng mga normal na batang kagaya ko. May taglay din siyang kapilyuhan noong kabataan niya. Madalas mampagalitan ng kanyang mga magulang. Madalas nasisinghalan. Madalas mapaparusahan. Paboritong tambayan ni Lolo Fred ang batis. Halos walang araw na hindi siya napapagawi sa lugar na iyon. Hanggang sa basta nalang nawala si Lolo Fred ng isang araw. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang iniwang bakas. Nag-aalala ng gusto ang kanyang mga magulang noon. Kung saan saang banda ng probinsya na siya hinanap pero hindi siya matagpuan. Umabot pa sa puntong inatake sa puso ang kanyang inay sa sobrang kalungkutan. Nawawala na ng pag-asa ang mga magulang niya. Sa katunayan, sinukuan na raw si Lolo Fred na mahahanapan ng umuwi naman siya bigla sa kanila. Ibang-iba na ang kanyang aura. Malakas na ang loob at formal ng kumikilos. Tinanong siya ng kanyang mga magulang kung saan siya nanggaling at ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Lolo Fred na may nangyari daw na hindi maganda sa kanya. Hindi sinasadyang nahulog siya sa malalim na bahagi ng batis at nalunod. Akala ni Lolo Fred, mapapahamak na siya ng tuluyan. Ngunit nagising siyang inaalagaan ng isang napakagandang babaeng may hasang sa magkabilang bahagi ng leeg. Nalaman niyang iniligtas siya ng babae at dinala sa tahanan nitong kuweba sa ilalim ng tubig. Nananatili siya doon ng isang buong gabi lang talaga. Pero gulat na gulat siya na makauwi sa bahay at nalaman na halos isang buwan na siyang nawawala. Dito na nagsisimula ang kakaibang katangiang biglaan na lamang na nataglay ni Lolo Fred. Naging magaling siya sa larangan ng panggagamot. Nagkaroon siya ng mga pangitain na lubos talagang nakakatulong sa mga tao. Pagsapit niya ng edad na 20 pataas, naging kilalang albularyo na si Lolo Fred. Maliban pa doon,
Marami na din siyang naging karanasan tungkol sa mga aswang at iba't ibang klaseng nilalang na may mga pambihirang kakayahan. Nang makapag-asawa si Lolo Fred at nagkaanak, mas naging malawak na ang kaalaman niya sa mga elementong nananahan sa kagubatan. Kabisado niya kung ang isang tao ay biktima ng barang o dinali ng aswang. Natapos sa pagkukwento si Anne ay huminto din kami sa harapan ng bahay nila Lolo Fred. Hindi ko maiwasang mamangha sa taglay niyang galing. Kaya naman nang magpatao po na si Anne sa pinto, kaagad akong naalerto. Bumungad sa aming harapan ng isang may katandaan ng lalaki. Baka sa mukha nito ang napakarami ng pinagdaanan. Puno ng pagtataka ang mukha nito nang makita kami. Anong kailangan ninyo mga bata? Seryoso niyang tanong. Nagkatinginan kami ni Anne bago ako nagsalita. Nagpakilala ako at ikwinento ang sadya ko. Sinabi ko sa kanya na kailangan namin ang tulong niya. Na may sakit ang kuya ko at malubha. Tumango siya at nilakihan ang pagbukas ng pinto ng bahay niya. Pinapasok niya kami ni Anne. Ano kaya ang gagawin niya? Tanong ko sa aking kasama nang makapasok. Saglit kong inilibot ang tingin sa paligid at napansing mahilig sa mga inukit na dekorasyon si Lolo Fred. Umayo ako at pinagmasdan ang ilan sa mga muebles. Tungkol ito sa mga nimpa, serena, at mga taong may hasang sa magkabilang bahagi ng leeg. May mga inukit na kuweba at detalyadong anyo ng dagat na para mas maging kamangha-mangha ay naging barnisado pa. Lumapit naman sa amin si Lolo Fred at may dala ng tubig na nasa loob ng botelya. Kulay barde iyon at mukhang may lamang dinurog na ginto. Sa tuwing inaalog niya kasi iyon, ay kumikisla pa mga durog na ginto. Muli niya itong inalog tsaka itinapat sa akin. Babae ang bumarang sa kuya mo. Ito ay dahil sa ninakaw nilang sako na pinaglagyan ng langis. Doon nila sinilid ang mga abokado. Kaso lang nang makita nila ang garapon, itinapon nila iyon. Paliwanag ng matanda. Kaya gayon na lang ang pagkagulat ko. Ibig sabihin, hindi pala abokado ang dahilan ng pagkagagalit sa kanila ni Aling Berta. May iba pa. At may mas malalim itong ibig sabihin. Tinanong ko ang matanda kung ano ang pwede kong gawin para mapagaling si kuya. Gusto kong makahanap ng paraan para kahit papano makabawi kami kay Aling Berta. Kaya kung gagambalain pa niya kaming muli. Muling pumikit si Lolo Fred. Sa pagkakataong ito, nagsalita na siya ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Pabulong lang iyon pero may halong persa na nagpapagaan sa pagkaramdam ko. Tila ba ginagamot din niya ako. Gayon na lang ang pagka-alerto ko nang sabihin niya sa akin na kailangan kong magpunta sa batis. Mag-isa lang akong lalapit sa tubig. May inaabot siyang animoy kabibi sa akin at binigyan ako ng instruction na tawagin ang pangalang Adira. Oras na makarating ako doon. Sabihin ko sa tubig ang kailangan ko para masolusyonan ang problema kay Aling Berta at hingiin ang natatanging bagay na makakapagpaayos sa lahat. Tumango ako at tinanggap ang kabibig saka umalis. Hindi niya pinasama sa akin si Anne. Napilitan akong maglakad papunta sa batis ng mag-isa. Maaliwalas naman ang lahat nang makarating ako sa lugar na iyon. Tanging lagaslas lang ng tubig at huni ng mga ibon ang naririnig ko sa paligid. Walang katao-tao. Pero nariyan ang pakiramdam na animoy may mga matang nakatingin sa akin mula sa kung saan. Hindi ko nga lang masigurado kung saan banda. Basta't ang alam ko, binabantayan ng kung sino ang kilos ko. Lumapit ako sa pangpang at dumungaw sa malinaw na tubig. Kitang-kita ko pa ang mga bato
mula sa ilalim. Kaya alam ko kung may mga mahiwagang nilalang man ang umahon mula roon, parang bugbagkita sa akin. Pero mukhang hindi pala ito basta-basta nakikipag-usap sa ibang tao. Tumikim ako at sinabi ang sadya ko. Walang paligoy-ligoy. Diretso sa talagang kailangan ko. Gayon na lang ang pagkamangha ko nang mapansin ang bahagyang paggalaw ng tubig. Para bang nagpakawala ng mahinang alon hanggang sa may lumutang na dalawang bagay sa ibabaw. Gulat na gulat ako at kinilabutan. Isang botelyang may lamang langis at manikang kahoy. Lumutang pa talaga ang mga iyon sa gilid na animoy. Binibigyan ako ng pagkakataong makuha ang mga bagay na iyon nang hindi na ako nahihirapan pa. Dali-dali kong kinuha ang mga natagpuan ko. Manghang-mangha ako kahit na pinanindigan ako ng aking mga balahibo. Simulat sa pool, noon lang talaga ako may nakasalamuhang mahiwagang pangyayari. Tuloy, nananatili ako sa pagtitig sa mga bagay na iyon hanggang sa animoy narinig ko ang boses ni Lolo Fred sa diwa ko. Pinababalik na niya ako sa kanyang bahay. Kaagad naman akong pumihit patalikod. Sayang lang talaga dahil hindi ko nakita ang isang nilalang. Natahimik pala akong pinagmamasdan sa likuran ng mga naglalakihang bato. Isang babaeng kahit kawangis kong tao ay kayang huminga sa ilalim ng tubig at manirahan doon. Pagkarating ko sa bahay ni Lolo Fred, tinanong niya sa akin kung ano ang mga nakuha ko. Kaya ipinakita ko kaagad ang mga ito sa kanya. Napangiti siya nang makita ang langis na nasa botelya. Anya, swerte pa kami kahit papano dahil natagpuan pa namin ang langis na ginagamit ni Aling Berta sa pambabarang. Sa katunayan, ang langis na iyon ay binubuhos niya muna sa manikang kanyang gagawing representasyon ng taong nais niyang saktan bago gawin ang nakakahindik na bagay na iyon. Napatango ako. Kaya naman pala hindi maipinta ang mukha ni Aling Berta. Nang tangkain naming lalapit sana sa kanya para sana makipag-usap. Paano'y mahalaga ang langis na iyon sa kanyang ginagawa. Nagtaka naman ako kung paano pa nakulam ni Aling Berta si Kuya. Gayong nadala na nga nila ang langis na siyang pinakamahalagang bagay na ginagamit sa pangkukulam. Ayon naman kay Lolo Fred, may iniwang gamit si Kuya Ed, kaya siya napuruhan. Ito ang ginamit niya para bigyan siya ng karamdaman. Binigyan naman kami ng instruksyon ni Lolo Fred. Pupuntahan raw namin ngayon si Aling Berta para kausapin at humingi ng pasyensya. Pero kapag hindi niya tinanggap ang pasyensya namin at hindi niya papagalingin si Kuya, dito na raw papasok ang ganting kulam na gagawin namin sa kanya. Sa pamamagitan ng paggamit sa inukit na manika na nagre-representa kay Aling Berta. Kabado akong nagpasalamat kay Lola Fred at umalis na sa bahay niya kasama si Ann. Anya, pupunta siya sa bahay namin sa araw ng Biyernes. Gagamatin niya ng personal si Kuya. Kaya umalis na kami. Pagkarating sa harapan ng bahay ni na Aling Berta, saglit akong huminto. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung magiging tagumpay ba ang gagawin namin ito. Pero umaasa ako na mapapagaling namin si Kuya. Ano, handa ka na bang kausapin si Aling Berta? Tanong sa akin ni Ann. Mabagal akong tumango. Ito naman talaga ang dapat. Dahil kapag pinatagal ko pa ang bagay na ito, baka hindi ko na maabutan na buhay ang kuya ko. Kaya naman lumapit kami sa mismong bakuran ni Aling Berta. Pagkarating sa pintuan, kumatok. Maya-maya pa'y dumungaw mula sa bintana ang ginang. Masama pa din ang kanyang tingin. Aling Berta, kailangan kitang makausap. Pasigaw kong wika habang si Ann naman
kinakabahang napahawak sa aking braso. Tinanong ako ng ginang kung ano raw ang kailangan ko. Anya, inaabala ko na raw siya ng sobra. Kaya kailangang madaliin ko na ang pagsasalita at baka mainip daw siya. Napakamot ako sa ulo at kaagad namang sinabi sa kanya ang aking sadya. Humingi ako ng paamanhin dahil sa ginawa ng kuya ko. Umaasa na pagagalingin niya ang lalaki. Kaso lang, ngumisi ang ginang. Hanggat hindi raw niya nababawi ang botelya, ay hindi gagaling si kuya. Papahirapan niya ang kapatid ko hanggang sa mamatay ito. Tinanong ko siya kung anong klaseng botelya ba ang hinahanap niya. At gayon na lang ang galit niya kay kuya. Ipinaliwanag sa akin ni Aling Berta na mahalaga raw ito sa kanya. Inilarawan pa niya ang itsura nito at laman. Kagayang-kagaya ng hawak ko mismong botelya. Kinilabutan ako. Paano iyon lumutang lang ng basta sa batis kanina? Posible nga kayang may abyan si Lolo Fred at siya ang tumulong sa akin. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko ang gusto niya kung pagagalingin niya si kuya. Nagulat ako nang umalakhak siya ng todo. Paano ko raw maibibigay ang kailangan niya? Gayong matagal na itong nawala. Ngumisi ako at iniangat ang botelya na hawak ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Aling Berta. Itinaas niya ang kanang kamay at inabot ako. Kinayan, ibalik mo iyan sa akin. Ako lang ang pwedeng humawak niyan. Asik niya, kaya nagmamadali akong umatras. Hindi ko pa rin ibibigay ang kailangan niya hanggat hindi niya binabawi ang sumpa kay kuya. Nagmatigas ako at sinumaan siya ng tingin. Alam ko naman na sa pagkakataong ito, kailangan kong maging wais. Kapag ibinibigay ko lang ng ibinigay ang gusto ni Aling Berta, malamang iisahan lang niya ako. Nagulat ako nang buksan niya ng kailawak ang kanyang pinto at pinapasok kaming dalawa. Dumampot pa ng bato si Ann sa takot na baka hindi tumapad si Aling Berta sa usapan. Maging alerto lang tayo. Kailangan nating maisahan si Aling Berta. Wika ko sa aking kasama. Tumango naman siya kaagad at huminga ng malalim. Ako naman, mahigpit na hinawakan ng botelya ng langis na dapat kong ibigay kay Aling Berta. Lumapit kami at pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Nagulat ako nang makita ang nakakalat na itim na kandilang. Tila nasimulan ng sindihan, kaso lang ay pinatay na. Sa bawat poste ng kandela, may napapansin ako mga pangalan ng tao na nakaukit doon. Kaya natatarantang hinanap ko kung may pangalan ba doon si Kuya Ed. Biglang umalakhak si Aling Berta at may batang nakipaglaro pa sa akin. Hulaan mo kung saan dyan ang kandilang para sa kuya mong magnanakaw. Anya. Nasaktan ako sa ginamit niyang pangalan para ilarawan ang kapatid ko. Kaso lang hindi ko naman magawang umangal dahil totoo yan. Kaya naman hindi ko na pinatulan ang sinabi niya. Basta't nakiusap na lang ako ng maayos. Nahihingin ang mga bagay na ginamit niya sa pangkulam kay kuya. Kapalit ng langis na ibabalik ko sa kanya. Ipinakita ko muli ang botelya. Sinabi ko kung desidido siyang kulamin pa rin ang kapatid ko, ay hindi ako mamimilit na ibalik sa kanya ang langis. Nang gagalaite siyang tinuro sa akin ng kandila at iba pang bagay na naiwan ni kuya noong magtakbuhan sila ng kanyang mga kasama. Mabuti na lang at nakuha ko na ang lahat ng iyan at isinilid sa bag na dala ni Ann. Iniabot ko naman sa kanya ang langis at nagpasalamat. Anya, umalis na kami at wala na siyang gagawing masama sa kuya ko. Bago pa man magbago ang isip niya. Agad naman kaming umalis ni Ann. Halos takbuhin namin ang mula sa pintuan niya, palabas ng bakuran. Hindi na din namin tinangkap ang lumingon sa takot na baka totohanin nga ng matanda ang sinabi niya.
Pag-uwi ko sa bahay, naabutan ko naman si Mama na sinusubuan si Kuya. Medyo miserable pa ang itsura niya. Pero ayon sa nanay ko, nanghihingi raw ng pagkain at tubig si Kuya. Bigla raw nauhaw at nagutom. Natuwa naman ako kahit papano. Sinabi ko kay Mama na gagaling na din si Kuya. Tinanong niya ako kung ano ba ang ibig kong sabihin. Pero ngumiti lang ako. Pagsapit nga ng Biyernes, dumating sa bahay namin si Lolo Fred. May dala nga siyang bayong na may mga lamang-halamang gamot. Ipinakilala ko siya kina Mama at Papa na magiliw naman siyang inasikaso. Maya-maya pa, inanunsyo ni Lolo Fred na kailangan niyang gamutin si Kuya. Nagbigay daan naman kami at nanatili sa isang tabi. Kitang-kita ko kung paano magsalita ng Latin si Lolo Fred, tsaka bumulong-bulong habang pinapahira ng langis si Kuya. Halos ipaligo niya sa kapatid ko ang laman ng isang botilyang langis. Binasa ang nalapnos nitong balat. Pinainom pa ang iba. Ilang sandali pa, inilabas ulit ang botilya niyang may kung anong lamang berdeng tubig at itinapat kay Kuya Ed na animoy salamin. Salamat. Wala na ang presyensya ng mangkukulam sa kanyang katawan. Nakasisigurado akong gagaling na siya ng tuluyan at hindi na kailanman babalikan ng salot na sakit sa balat. Tuwang anunsyo ni Lolo Fred. Kaya gayon na lang ang labis kong pasasalamat sa kanya. Hindi nga siya nanghingi ng bayad para sa paggamot niya. Depende na yun sa amin kung magkano ang ibibigay. Mabuti na lang, sina Mama na ang nag-asikaso niyan. Ilang linggo pa ang matuling lumipas, tuluyan na ngang gumaling si Kuya Ed. Labis-labis ang pasasalamat ko kay Lolo Fred dahil sa kanyang ginawa. Halos hindi man lang dinaanan ng matinding karamdaman si Kuya nang bumuti na ang kanyang pagkaramdam. Pinagsabihan pa siya ni Lolo Fred na wag nang uulitin pa ang ginawa niyang panghihimasok sa bahay ni Aling Berta para wag siyang mapahamak. Nangako naman si Kuya na hindi na magiging pasaway pa. Konti na lang, di joke lang. Mula noon, nanumpa na ako na magiging tagasunod na ni Lolo Fred habang ako ay nabubuhay. Lahat ng kaalaman niya sa panggagamot ay kinakabisado ko na. Kaya naman sa tuwing may tutulungan siyang mga tao, alam ko na kung ano ang kukunin ko at kung paano ito gagamitin. Natuto na rin akong magproseso ng halamang gamot at gumawa ng mga ointment. Ilaunan, maging ako ay natuto na ding manggamot. Sa katunayan, kapag may mga nagkakasakit sa bahay, ay ako na ang gumagamot. Ilang beses ko nang napagaling ang aking Mama at Papa o maski si Kuya. Lumipas ang mga araw hanggang sa maging linggo at buwan. Magkakalahating taon na nang maisip kong kausapin si Lolo Fred tungkol sa pinanggalingan ng kanyang kapangyarihan. Kung sino ba talaga siya at ano ang kakayahan ng abyan niya. Ewan ko ba, hindi ko siya magawang kumprontahin ng diretsahan. Kailangan ko pang dahan-dahanin lahat. Kinausap ko siya at sinabing gusto ko ring magkaroon ng abyan, kagaya niya. Ngumiti sa akin si Lolo Fred. Sabay sabing, iba yung lakas at tibay ng loob ang kailangan para mapansin ako ng mga elementong nananahan sa aming kapaligiran. Una niyan, kailangan ko munang matutong makipaglaban at gamitin ang kakayahang meron ako para makita ko sila. Hindi third eye ang pinag-uusapan naming kakayahan, kundi ang kakayahan mismo namin na makita, marinig, maramdaman at makasalamuha ang lahat ng mahihiwagang nilalang. Bilang panimula, binigyan niya ako ng mutya ng sabulag para gamitin sa pinakauna kong misyon. Iyon ay ang magpunta sa kagubatan at mangalap ng pulang luya. Ayon kay Lolo Fred, minsan lang magpakita ang mga pulang luya. Kailangan din ng tahimik at siguradong kilos sa paghahanap para makakuha.
Ang mga ito raw ay likas na matampuhin at pwedeng magpanggap na gagaya ng ibang mga halaman, kaya mahirap hanapin. Meron palang ganun, no? Kung may sabulag ang isang tao at ginamit ito, pareho nang may kakayahan ang luya at ang antingero. Sa ganitong paraan, magagawa ding makita ang hinahanap kahit pag gumamit ito ng sabulag. Umaga nang umalis ako sa bahay para simulan na ang natatangi kong misyon. Kabado man, nilakasan ko ang aking loob. Wala akong ibang dala ng mga sandaling iyon, kundi ang itak lang na binigay sa akin ni Papa. Binasbasan din ni Lolo Fred ang una kong misyon bago ako umalis. Nakakailang oras na ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Tahimik, medyo makulimlim at malamig. Wala akong ibang naririnig maliban na lamang sa mga insektong pagala-gala sa paligid. Iginala ko ang tingin sa buong lugar. Alam kong doon ang eksaktong nakapwesto ang mga pulang luya. Kaso lang nakakailang minuto na akong naghanap. Wala naman akong makita. Sa halip, may narinig akong atungal mula sa di kalayuan. Animoy nasasaktan. Kaya naman pinakinggan kong maigi at siniguradong matuntun ko kaagad kung saan siya banda. Alam ko kasing tao ang nagmamay-ari ng atungal na iyon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit may nakarating pang tao sa masukal na kakahuyan at mukhang nasa isang napakahirap na sitwasyon. Dali-dali ko siyang hinanap. Makalipas ang ilang minuto, nahanap ko na kaagad ang taong iyon. Nakita ko siyang nakahandusay sa lupa habang hawak ang binti niyang animoy may bakas ng kagat ng sawa. Tulong! Tulungan mo ko! Ayaw ko pang mamatay. Tulungan mo ko. Maawa ka. Daing ng babae. Napatitig ako sa kanya. Nakita kong gaano siya kaganda. Elegante ang suot niyang damit. Bagamat hindi normal para sa mga taong kagaya ko. Anong ginagawa ng maharlikang babaeng ito sa masukal na kagubatang iyon? Gayong delikado sa kagaya niya ang magpagalagala ng nag-iisa. Agad ko siyang nilapitan at natatarantang sinuri ang sugat niya. Nagsisimula na itong mangitim. Palatandang gumagapang na ang kamandag paakyat sa hita nito. Kibadong nag-isip ako ng paraan hanggang sa maalala ko ang itak na hawak ko. Nakagat pala siya ng ahas na udtuhan. Pasensya na miss ha, pero kailangan kong gawin ito. Hihiwain ko na sana ang kagat ng ahas sa kanyang binti nang bigla naman siyang magbago ng anyo. At naging isang napakalaking sawa. Sa isang iglap, pinupulutan niya ako. Tama ba pagkabasa ko? Sa isang iglap, pinuluputan niya ako at naipit sa kanyang katawan. Yun pala. Humahalakak ang sawa na labis kong ikinasindak. Ibig sabihin, hindi normal na babae ang nakausap ko kanina. At nahulog ako sa kanyang bitag. Ibaba mo ko. Sigaw ko sabay nagpumiglas. Gayon na lang ang pagkahalakhak ng nilalang. Hindi raw niya ako papakawalan dahil kanina pa siya nagugutom. Dapat inahanda ko na lang ang sarili ko sa kanyang paglaman. Siyempre, hindi ako pumayag. Ubod lakas akong kumawala sa kanyang pagkakapulupot at hiniwa ang kanyang katawan ng hawak kong itak. Patakbo akong umikot sa malaking puno at ginamit ang aking sabulag. Saglit na nawala sa akin ang tingin ng malaking sawa. Hinanap niya ako pero hindi ako natundon. Agad akong lumibot at hinablot ang mga nagkalat na baging sa kapalihim na ipinalupot sa katawan ng sawa. Habang hinahanap niya ako, nakatali na ang kanyang katawan. Oras na gumalaw siya para habulin ako. Siguradong hihigpit at hihigpit lang ang pagkakagapos ng kanyang pagkakatali.
Nang makahanap nga ako ng tiyempo, kaagad akong nagpakita sa kanya. Gayon na lang ang pag-atungal ng sawa at pagsingasing niya. Sinubukan niya akong sakmalin pero hindi na niya nagawa. Wala pang taong nakatalo sa akin. Kahit anong mangyari, lalamunin pa rin kita. Asik niya. Halos umalog ang mga puno dahil sa pagpupumiglas niya. Itinutok ko naman sa kanya ang hawak kong itak at sinabing hindi ako natatakot sa kanya, na hindi ako papayag na maging pagkain lang niya. Ngumisi ang napakalaking sawa at muling nagsalita. Anya, lunin ko muna siya bago ko makamit ang kalayaan ko at pagkakaalipin ko sa kanya. Iyon ang kabayaran kapag nadaig ko siya sa laban. Naganyong tao naman kaagad ang sawa at bumalik sa pagiging isang magandang babaeng may hawak ng pana at palaso sa pagkakataong iyon. Hindi ka ba natatakot sa akin, mortal? Kaya kitang saktan at gawing aking alipin? Uwi ka ng babae sa akin. Kaya naman maras akong umiling. Sinabi ko sa kanya na siya ang hindi makakauwi sa kanilang mundo. Oras na matalo ko siya, kaya nagpakawala ng matinis na halakhak ang babae. Iniumang niya sa akin ang hawak niyang pana at palaso. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob noon. Ang alam ko lang, nakahanda akong labanan ang babae. Hindi ko na siya hinintay na sumugot. Ako na mismo ang naunang umatake. Kaagad ko namang iniwasan ang lahat ng nagliliparang mga palaso at gumante. Iwinasuhiwas ko ang hawak kong itak, ngunit magaling din ang babae. Lahat ng hampas ko ay nasasangga niya. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Singhal ko at hinila ang babae tsaka maras na hinalikan. Malakas at maliksing kumilos ang aking kalaban. Ngunit nagulat ako sa aking ginawa. Hindi ko din inasana na naisin ko din pala siyang halikan. Kung gaano kagaling ang babae, siya namang ikinahina ng tuhod nito nang magkahinang ang aming mga labi. Maya-maya pa, itinulak niya ako. Lapastangan, singhal niya, kaya ako natauhan. Isang malakas na sampal ang iginawad niya sa akin sa halip na suntok. At nang gigigil na ginamit niya ang kakayahang gawing mga maliit na ahas ang kanyang buhok, kagaya ng kay Medusa. Gusto mo bang gawin kitang bato? Muling wika ng babae na ikinaatras ko kaagad. Inuumang ko sa kanya ang aking hawak na itak, pero maya-maya ay isinuko. Isang mapanuring tingin ang iginawad niya sa akin. Ilang sandali pa, ako naman ang nagsalita. Noong naging lapastanganan ako sa paghalik ko sa iyo, pero gumanti ka sa akin. Naramdaman ko iyon. Ibig sabihin, gusto mo rin ang ginawa ko. Wika ako sa kanya, kaya siya naman ang natigilan. Humakbang siya at pinaikutan ako. Dahil sa ginawa mo, hindi na ako basta-basta makakabalik sa aking tahanan. Nabahiran na ako ng makamundong pagnanasa. Ibig sabihin, magiging alipin mo na ako. Nawawala ng kumpiyansang wika niya. Hindi naman ako nakapagsalita. Inisip ko kung gaano ba kalaki ang kasalanan ko para itakwil ang babaeng ito sa buong lipin nila. Naisip ko, masyado namang masama kung gagawin siyang alipin. Lalo na't hindi ko naman siya natalo sa pisikal na laban. Tila ba nabasa ng babaeng ahas ang aking naiisip dahil bigla siyang nagsalita habang nakaharap sa akin. Hindi mo ko pwedeng tanggihan, mortal. Para na rin akong natalo sa pisikal na laban dahil sa ginawa mo. Gayunpaman, kahit hindi mo ako aariing alipin, mananatili akong nakasunod sa iyo. Pagpapaintindi niya sa akin. Dito na pumasok sa isipan ko ang tungkol sa pagiging abyan niya. Siguro naman, pwede niyang pagbigyan ng hiling ko.
Isinatinig ko kaagad ang nais kong sabihin sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ko. Abyan, hindi iyon ganun kadali, mortal. Hindi mo alam kung anong klaseng elemento ang kaharap mo para gawin mong abyan. Kaya kong maging alipin, kumilos ng naaayon sa gusto ko. Pero ang magiging abyan mo, ibig sabihin noon ay magkakaroon ka ng kalahati ng kapangyarihan at kakayahan ko. Baka hindi kayanin ng katawan mo. Ang kamandag na meron ako ay maihahambing sa isang alamat. Nakakamangha ngunit makapangyarihan at higit sa lahat, nakakamatay. Anya. Diyan pa man, nakiusap pa din ako sa kanya at kalaunan ay pumayag na lamang sa gusto ko. Mula doon, dinala niya ako sa isang kuweba. Nananatili ako doon ng ilang oras lang. Wala akong ginawa kundi ang manatili sa lugar na iyon at abutan niya ng gintong punyal na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Tumingala ako sa kanya. Nagkalaban na kami kanina. Naging abyan ko na nga siya. Pero hindi ko pa rin alam ang kanyang pangalan. Naisip kong itanong sa kanya yon. Anya, Sahara ang kanyang pangalan. Sahara Warawara. Ang punong bantay ng mga kuweba. Siya ang ahas na pumapatay sa mga sakim at magnanakaw. Ang ahas na kayang isumpa ang sinumang nais na kumuha ng yaman na nakatago sa mga kuweba na binabantayan niya. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ilan sa mga taglay niya ay ang manggamot at magpagaling na mga karamdaman, kagat ng makakamandag na hayop at insekto. Nakakahinga sa ilalim ng tubig at nagagawang makipag-ugnayan sa mga kaluluwa na namayapa na. Matapos ang mga kahabaan naming pag-uusap, hinayaan na niya ako makauwi na. Habang naglalakad, naririnig kong siyang nagsasalita. Alam kong kasama ko siya pero ang mga taong nakakasalubong kong naglalakad sa kabayanan ay ako lang ang binabati at kinakamusta. Hindi nila nakikita si Sahara Warawara. Dumiretso ako sa bahay ni Lolo Fred. Nadatnan kong nakaabang sa akin ang matanda sa may bakuran. Nang magkatitigan kami, napangiti siya. Tama raw ang abyan niya. Paparating na ang isang bagong ako. Ngumiti naman ako at lumapit sa kanya, saka nagmano. Sabi ko, ilang oras lang akong kinausap ng aking abyan. Sandali lang kaming nagsagupa, pero nagapi ko siya sa hindi namin inaasahan na paraan. Ngumiti lang si Lolo Fred. Sabi pa niya, isang buwan raw akong nawala sa aming lugar. Minsan na ngang napagawisian sa kanya para itanong kung nasaan ako. Pero palagi lang niyang sinasabing hindi niya alam kung nasaan ako. Kahit papaano'y hindi ko maiwasang mamangha. Totoo ngang mas mahaba ang oras sa mundo ng mga mortal kaysa sa kasama ko ang aking abyan. Wika pa ni Lolo Fred, hindi na ako normal na tao. May kakayahan na akong makipagsabayan sa mga antingero. May ilan pa namang sinabi sa akin si Lolo Fred na siyang gagawin namin sa mga susunod na araw. Basta sa ngayon, mananatili na lang daw na lihim ang tunay na dahilan kung bakit ako panandali ang nawala. Huwag na lang akong umaktong may ginawang kakaiba dahil nagawa naman na ni Lolo Fred ng paraan para pagtakpan ako sa paghahanap sa akin ni na Mama at Papa. Nagpaalam na muna akong uuwi sa bahay namin. Anya, magkita kami sa susunod na araw para masubok ang aking bagong kakayahan. Ngunit hindi ko akalaing magagamit ko ang aking kakayahan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinalubong ako ng kababalagan habang naglalakad pa uwi sa aming bahay. Sa isang bahagi ng kalsada, natanaw ko ang isang kakaibang tagpo.
Isang babaeng nakayoko. Ani may balisa ang nakaub-ob sa tabi at ani may tulala. May binabanggit siyang kung anong mga salita na alam kong hindi Latin. Pero ang sabi sa akin ng abyan ko, lingwahe iyon ng mga itim na engkanto. Bigla akong kinilabutan. Nilapitan ko ang babae para sana kausapin. Kaso lang, nagulat ako nang basta na lang niya akong sinakal. Nagpumiglas ako at kaagad na napatitig sa kanya. Kulay itim ang mga mata niya. Halos hindi ko na nga maaninag. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng takot. Naririnig ko ang tinig ni Sahara sa aking diwa. Aniya, isipin kong may lalabas na ahas sa likuran ng hindi ko nakikilalang babae. Hinayaan ko itong gumapang sa aking kalaban. Ilang sandali pa, nagulat muli ako. Utya, gumapang nga ang sawa sa likod ng babaeng tila sinasapian ng masamang elemento. Maya-maya pa, nanlaban na ang babae at gumapang sa malaking punong kahoy na nasa likuran niya. Tila siya'y isang malaking butiki sa kanyang ginagawa. Kaya naman halos mapaatras ako nang basta na lang siyang lumundag sa aking harapan. Inalabas ko ang punyal na ibinigay sa akin ni Sahara. Maliban sa pagiging abyan ko, ang punyal din ang nagsilbing agimat ko para ipangontra sa mga kalaban kong elemento. Kabisado kong iginalaw ang aking buong katawan kahit hindi naman talaga ako marunong sa pakikipaglaban. Para bang kinokontrol ng iba ang aking katawan. Kaya nang sumugod sa akin ang nasabing babae, ay kay bilis ko siyang nasangga. Nagsagupaan kami at nagtagisan ng lakas. Halatang ayaw niyang padaig, pero mas lalo naman ako. Napaglaman kong sinapian nga ang nasabing babaeng na makita ko ang tunay na anyo ng nilalang. Nakasagupa ako nang gamitin ko ang aking kakayahan. Isang matabang babae sa pagkakaalam ko ay tinatawag na bangungot o batibat. Lubayan mo ang babaeng ito. Hindi mo siya gagambalain. Sigaw ko na ikinahalakhak ng ginang na animoy tuko. Anong hindi gagambalain? Bobo ka ba? Sinapian ko nga siya, di ba? Parang nakamikropono na halakhak ng nilalang. Halos mabingi ako sa tinig niya. Maya-maya pa, hinawakan niya ako sa aking palapulsuhan. Alam kong may abyan ka, pero wag na wag mong pakikialaman ang napili ko. Akin lang ang babaeng ito. Asik niya. Huminga ako ng malalim tsaka tinawag ng masinsinan si Sahara. Sa isang iglap, nagkatawang tao na naman siya at sumulpot na lang sa aking tabi. Siya na ang nakipag-usap sa sinasapiang babae. Batibat, lubayan mo ang babaeng iyan. Kung ayaw mong tayong dalawa naman ang magkasubukan. Matapang niyang wika na ikinalunok ko. Kahit kinakabahan ay nagtataka ako nang mapansing napapahigpit pa rin ang hawak ko sa punyal. Ilang sandali lang, bayolente na naman akong sinugod ng matanda. Kalmot dito, kalmot doon ang ginawa niya. Kaso lang, hindi ko na magawang kontrolin ang sarili ko. Nagawa ko na nga siyang saktan. Patakbo akong umatake sa kanya, tsaka siya pinagsisipa. Nang lumapag ako sa lupa, umigkas naman ang kamao ko at iyon ang bumangga sa panga niya. Dumugo kaagad ang bibig ng babae. Ano, hindi ka ba talaga titigil? Talagang lalaban ka pa? Hindi ka na naawa sa katawan ng babaeng sinasaniban mo? Singhal ko, kaso lang suminghal din siya. Sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan? Uwi ka rin ng babae at pinanlisikan ako ng mga mata. Sa pagkakataong iyon, inatake ulit niya ako. Hindi na ako nagbatalo. Talagang ginamit ko na ang lakas ko para kalabanin ang babae at sa wakas, nagapi ko siya. Umuwi akong magaan ng loob dahil nagawa kong tumalo ng isang elemento.
Ayon kay Sahara, simula pa lamang ito ng aming pagiging isang antingerong may abyan. Mas marami pa raw kaming matututunan sa unahan. Pagdating sa aming bahay, tuwang sinalubong ako ni na mama at papa. Sabi nila, mukhang kinarir ko raw ang pagiging tagasunod ko kay Lolo Fred. Ngumiti lang ako. Wala akong balak sabihin sa kanila ang totoo. Nakalipas ang ilang araw, may napabalita na namang pag-alagalang tikbalang sa aming bayan. Ang sabi ng mga nakasaksi, 2 kabataan na ang nailigaw ng tikbalang na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Gusto kong tumulong, kaya nagtungo ako kay Lolo Fred para makahingi ng impormasyon sa kung ano ba ang kakayahan at pwedeng gawin ng tikbalang. Ayon sa kanya, mahilig mangligaw ng mga tao sa kagubatan ang mga tikbalang. Hinahayaan nila iyon hanggang sa mabaliw ang mga tao at hindi na tuluyang makauwi pa. May mga tikbalang din na kusang dumadalaw sa bahay ng isang tao. Nag-aabang, nagbibigay ng bangungot. Konterya nilang makakuha ng mga kaluluwa para isama sa pagbalik nila sa kanilang mundo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ni Lolo Fred. Tila ba bumabangis ngayon ang mga tikbalang. Halos gumaya na sila sa mga engkantong literal ng nangunguha ng tao. Tinanong ko si Lolo Fred kung ano ang pwede kong gawin. Gusto ko kasing makatulong kahit papano. Aniya, hasain ko daw ang kakayahan namin ni Sahara at hanapin ang punong tikbalang. Siya ang kailangan naming kausapin para malaman kung bakit sila nang gagambala ng mga tao. Kung hindi naman madala sa maayos na usapan, edi tsaka ko daw labanan. Napanganga ako dahil alam kong punong tikbalang na yon. Malakas na at makapangyarihan. Paano ko siya magagapi? Ipinaalala ulit ni Lolo na may kakayahan na ako at hindi na normal na tao. Kaya ko nang makipagsabayan. Pumayag ako at nagpaalam kay Lolo Fred na ihahanda ko lang ang aking mga kailangan. Kanya, bumalik ako kaagad para masimulan na ang ikalawang misyon. Hindi ko maiwasang ma-excite lalo na't aniya. Oras na matalo ko ang punong tikbalang ay may makukuha akong mutya mula sa kanya. At marahil maging ang buong sandatang tikbalang ay kaya ko nang pasunurin. Nang mapag-isa na ako, tinawag ko si Sahara. Agad namang lumitaw ang napakagandang babae sa aking harapan. Sa tingin mo ba, kaya natin silang talunin, Sahara? Tanong ko sa kanya. Kaya napatitig sa akin si Sahara. Aniya, kaya namin silang labanan. Hindi lang namin masisigurado kung kaya ba namin silang talunin. Malalakas na uri ang tikbalang, lalo na ang pinuno sa lipi nila. Minsan, may mga bagay kaming dapat na isa lang alang. Nag-ensayo ako ng todo. Inaral ko kung paano gumalaw ang sawa, kagaya ng ginagawa ni Sahara. Mahirap pero sa katagalan, natututunan rin pala. Mabilis ko na ding napapalabas ang aking kapangyarihan nang wala ng kahirap-hirap. Nang sa tingin ko na ay handa na ako, kaagad akong nagpatuloy sa misyon ko. Binasbasan ni Lolo Fred ang aking pag-alis at muling naglagpay papunta sa portal na daanan ng mga tikbalang. Simple lang ang gagawin ko. Papakiusapan ko ang punong tikbalang na isara ang portal at tigilan na ang kadadala ng mga tao sa kanilang mundo. Saka na ako kikilos ng hindi maganda kapag nagpakita din sila ng kahinahinalang mga galaw. Kung mga normal na tao lang ang kasama ko, iisipin nila na nababaliw na ako. Nakikita ko kasi ang mga bagay na hindi nila nakikita. Nararamdaman ko ang iba't ibang aura sa paligid. Kaso lang, pipiliin ko pa din ang manahimik at magpakatatag para makatulong ako sa kapwa, kagaya nga ng gusto ko. Sumama nga pala si Ann sa akin at ito na ang masasabi kong matinding labanan na hindi ko kailanman makakalimutan. Dumating ako sa lugar at nakausap ang punong tikbalang.
Nagalit siya dahil sa pinakikialaman ko ang diskarte niya. Nagagarian kami hanggang sa magpasyang maglaban. Binihag nila ang kaibigan kong si Ann na labis kong ikinagalit. Kaya naman inilabas ko ang aking kakayahan para labanan sila. Si Sahara naman nagpatawag ng makakamandag na ahas mula sa kanilang mundo para tulungan kaming labanan ang mga tikbalang. Nakikisali na kasi ang iba at gusto akong pag-agawan. Lahat sila gusto akong maging alipin na mas ikinaasik ni Sahara. Hindi ninyo pwedeng gawing alipin ang lalaking pinakamamahal ko. Sigaw niya. Natigilan ako at kaagad na naitanong sa kanya kung pwede ba niyang ulitin ang sinabi niya. Tumawa lang si Sahara at sinabing mamaya na kami mag-uusap, lalo na't nasa gitna kami ng laban. Tuloy, ginamit kong lakas ang aking kuryosidad para magapi ang kalaban. Halos hindi ako huminto hanggang sa matalo ko nga ang ilan sa mga tikbalang na sabay ding sumugod sa akin. Gaya ng sinabi ni Sahara, may pagkatuso din ang mga tikbalang. Nagagawa nilang mag-take advantage kapag medyo tagilid ang kalaban nila. Kaya naman gayon na lang ang pagwawala ko hanggang sa magawa kong harapin sa pagkakataong iyon ang punong tikbalang. Nagtitigan kami ng ikinasinghap ng lahat ng naroon. Nagpapakaramdaman. Alam kong nag-iisip na naman ng magagawang kagaguhan ang mga mababahong tikbalang. Kaya inihanda ko ang aking sarili. Nang makita kong susugod na siya sa akin, dali-dali akong nagtatatakbo at lumibot sa kanyang likuran. Mabilisan ko na lang na ginawa iyon at hinablot ang aking punyal. Walang habas na nagtungo ako sa likod ng tikbalang, tsaka pinutol ang may kahabaan niyang buhok. Umatungal ang nilalang na sinunda naman ang pag-ungol ng kanyang mga kasamahan. Wala naman akong pagsidla ng saya. Ito ang laban na sinasabi ni Lolo Fred. Kung tuso ang kalaban, kailangan mas maging tuso din ako. Ngayon, magagawa ko ng pasunurin sa gusto ko ang sandatahang tikbalang, lalo na't ako na ngayon ang kanilang amo. Magaling, Elmer. Nagawa mo. Ngayon hindi ako nagkaamaling piliin ka bilang aking pinagkakatiwalaan. Ngayon, makakabalik na ako ng maayos sa aking pinanggalingan. Tapos na ang misyon ko. Masayang wika niya. Naguguluhang napatingin ako sa kanya. Hindi ko siya maintindihan, kaya naman kinausap ko siya ng masinsinan. Ilit kong hinihingi sa kanya ang paliwanag tungkol sa sinabi niya. Kaya naman nagsimula na siyang magkwento. Nagulat ako. Ang lahat pala ng pagkikita namin ay parte ng kanyang misyon. Maliban sa halik na kahit kasinungalingan lang ang sinabi niyang hindi na makakabalik sa kanyang mundo, ay sigurado naman na magiging laman niya ng panghusga ng pamilya niya. Hindi na siya matatawag na puro dahil may lalaki nang nakadampi sa kanyang labi. Pero tanggap na raw niya ang mga bagay na iyon. Sa katunayan, uuwi na nga siya sa kanila. Pero iiwan sa akin ang kalahati ng kapangyarihan niya. Bilang pagtupad sa kahilingan ko sa kanya na gawin siyang abyan. Nasaktan ako sa sinabi niya. Akala ko magkakasama pa kami ng matagal. Wala pa ngang 2 buwan simula nang magkakilala kami. Kaso lang, mukhang maigpit na ang desisyon niya. Hindi na magbabago pa. Bakit parang biglaan naman yata, Sahara? Seryoso ka ba sa sinasabi mo na iiwan mo na ako? Tanong ko sa kanya na ikinatango niya. Malakas ka na, Elmer. Hindi ka na basta magagapi. Lalo na ngayon. Kaisa mo na ang mga tikbalang. Tsaka nasa iyo na ang kaluluwa ng kapangyarihan ko. Alam ko magagamit mo iyan ng maayos. Lalo na't mabuti kang tao. Paliwanag pa niya sa akin.
Napayoko ako. Alam kong naging bulag ako sa mabubuting bagay na ipinakita niya kapag magkasama kami. Pero ang totoo niyan, kaibangan mang matatawag, nagkakagusto na ako sa kanya. Kakaibang magmahal ang mga diwata. Tapat at puno ng pagtitiwala. Wagas kumbaga. Kaya naman kahit nasa harapan ng mga tikbalang, hinigit ko si Sahara at niyakap. Huwag mo kong iwan. Ikaw lang ang babaeng tumanggap sa akin bilang ako. Ikaw lang ang nakakaintindi sa mga pagkukulang ko. Iyon ang dahilan kung bakit matimbang ka sa puso ko. Pagkasabi ko ng mga katagang iyan, ay lumuha naman si Ann. Tinilikoran kami at umalis. Hindi ko siya binigyan ng pansin. Tanging atensyon lang ni Sahara ang gusto kong makamit. Alam mo naman na tao ka at ako isang elemento. Kaya hindi tayo pwedeng magkatuluyan. Isusumpa tayo ng aking mga kalahi, Elmer. Hindi tayo magiging masaya. Anya, marami na raw sumubok na gawin ang kinasasangkutan naming sitwasyon ngayon. Pero walang nagtagumpay. Kakaiba kasi sila ng mga elemento. Sila mga engkantong ismiringhoy na bawal talagang umibig sa mortal kasi lalo silang magkakasala daw. Kaya kahit marami na ang gumawa nun, pinaghiwalay pa din sila ng pagkakataon. At ayaw ni Sahara na mangyari ang bagay na iyon. Ang gusto niya, madalaw niya ako anumang oras niyang gusto. Yung walang batas na kailangang katakutan, walang kailangan na iwasan. Masakit man para sa akin, pero kailangan kong tanggapin. Bago pa man ako magpasyang tumanggap ng abyan sa aking pagkatao, alam ko na kaagad na hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya. Muli, isang halik ang iginawad niya sa aking pisngi. Halik na magbibigay sa akin ng samot-saring alaala. Mga bagay na nagsilbing aral sa akin habang ako ay nabubuhay pa sa mundo. Naglaho siya sa paraang sobrang kay sakit para sa akin. Nararamdaman kong binabasbasan niya ang kapangyarihan ko na hindi niya isasama pa pabalik sa mundo nila. Kaya naman hindi ko na napigilang mapaluha. Umuwi ako sa amin dala ang buhok ng tikbalang na ikinagilalas ni na Kuya Ed. Anya, hindi na raw ako basta normal na tao ngayon. Kaya ko nang kontrolin ang ibang uri ng mga nilalang, kagaya ng tikbalang at kung ano-ano pa. Kaso lang, parang nawala na ako ng gana. Lalo na't inabot na lamang ng 3 buwan, ay hindi na talaga nagpakita sa akin si Sahara. Kinausap ako ni Lolo Fred. Sinabi niya sa akin na walang patutunguhan ang pagmumukmok ko. Dahil ang diwata ay diwata at wala ng karapatang umibig. Swerte ng araw ako na nakausap ko at nakasama ng matagal si Sahara. Kahit papano ay hindi na mabubura sa kaysaysayan ng mga diwata na may isang taong pinagkakatiwalaan para mabigyan ng pitak ng kapangyarihan. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay niyakap ko na lang siya palagi. Sana ay tinuring ko na siya na aking nobya noon. Inilit kong ayusin ang aking sarili. Bata pa ako at tama naman talaga si Lolo Fred. Pumasok ako sa eskwela. Nag-aral ako mabuti habang panakanakang tinutulungan ang mga taong nangangailangan. Ilan na din sa mga aswang, masasamang elemento at mga barang o kulam ang nagapi ko. Halos tapatan ko na ang mga dami ng karanasan ni Lolo. Dahil kapag hindi na niya nakakaya ang mga kasagupan niya, ay ako naman ang tumutulong sa kanya. Kalaunan, nagawa ko ding pawiin paunti-unti ang sakit ng paglisa ni Sahara. Walang araw na hindi ko siya naaalala. Pero sa ngayon, nasasanay na ako na wala siya. Ayos na din kahit papano.
dahil natuto akong maging malakas. Pagkatapos ko pa lang ng kolehiyo nang muling magtagpo ang landas namin ni Ann. Namangha ako nang makita ang laki ng kanyang ipinagbago. Nagkamustahan kami. Tsaka ko tinanong ang babae kung bakit bigla siyang nawala. Oo nga pala, noon ko lang din naalala si Ann na may Ann pala sa buhay ko. Masyado akong nagpakalunod sa babaeng diwatang minahal ko ng sobra. Ngiti lang ang sinagot niya sa akin. Alam ko naman na hindi niya ipagkakalat ang lihim ko. Kaya tiwala ako sa best friend ko. Nagsundo kaming kumain sa labas. Sa isang mamahaling restaurant kami nagpunta. At doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Nasa kalagitnaan kami ng masayang kwentuhan nang magkaroon ng ingay sa paligid. May isang grupo ng armadong kalalakihan ang pumasok sa loob ng restaurant at sinugod ang kahira ng nasabing kainan. Mga tulisan pala na nagbabalak makalimas ng pera pati na sa mga customer. Tumayo ako para makipaglaban pero pinigilan ako ni Ann. Wag na, ibigay na lang natin ang gusto nila. Delikado kapag inatake mo sila. Mag-isa ka lang. Anya. Ngunit nagsimula na akong pumikit at tinawag ang lahat ng makakamandag na insektong pwede kong matawag sa lugar na iyon. Naglabasan ang mga alapihan, alakdan at tarantula sa kahit na saang sulok ng restaurant. Inatake ng mga ito ang lahat ng pumasok na tulisan. Nagkikikisay sila na sinamantala ko naman kaagad ang pagkakataon. Mabilis na inatake ko yung mga may hawak na baril at nagawa silang patumbahin. Kahit papano, nabawasan ang aming mga suliranin. Ilan naman sa mga tao ay nagtawag na ng tulong at may tumawag pa sa istasyon ng pulis. Ng mga sandaling ito, isa-isa ko nang nasusupil ang mga kalaban. Si Ann man, nakikitulong na ng mga sandaling iyon. Inalalayan niya ang bawat matatandang nasa pinangyarihan ng holdapan para mailabas sa kainan. Kinilala akong bayani ng mga tao pero hindi ako nagpakita sa parangal. Para sa akin, lahat naman may kakayahang tumulong nang hindi na kailangang sumikat. Bumalik ako sa dating gawin. Isang normal na taong tumutulong sa kapwa. Nagtatrabaho para sa pamilya at may takot sa ating Panginoon. Hanggang ngayon naiisip ko pa rin si Sahara. Naging literal na tagapagmana na ako ng kapangyarihan niya. Naririto pa din kasi sa akin ang mga iyon at mukhang hindi na nga mawawala pa. Nang umuwi ako sa probinsya, nakipagkita ako kay Lolo Fred. Isang hindi magandang balita ang aking natanggap. Anya, nagpakita sa kanya si Sahara at nagpaalam. Nakatakda na siyang ikasal sa susunod na kabilugan ng buwan. Wala na nga akong babalikan pa. Ang natatanging babaeng minamahal ko na isang diwata ay ikakasal na sa kapwa niyang diwata rin. Masakit man, kailangan ko itong tanggapin. Tao lang ako. Wala akong dugo o kaluluwang bughaw na pwedeng itapat sa kung sino man ang magiging tagapagtanggol sa kanya ngayon. Lamang nagpapasalamat ako sa lahat ng kabutihan na ipinakita niya sa akin. Alam kong hanggat nabubuhay ako, mananatili ang pitak ng espasyo sa puso ko para sa kanya. Si Ann ang pinakasalan ko makalipas pa ang 2 taon. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Pero matagal bago kami nabiyayaan ng anak. Mahal na mahal ko siya. Maalaga si Ann at mataas ang paggalang sa akin. Kahit papano, nagagawa kong gawin ang mga bagay na gusto ko at suportado niya ako. Nang magdadalang tao si Ann, nagpasya na kaming umuwi na lamang sa probinsya para doon na manirahan. Naroon naman sina mama at papa
maging si Kuya Ed at ang kanyang asawa. Isa pa din akong engineer pero sa construction firm na sa aming lugar. Araw-araw tuwing umaalis ako, ay ikinukwento sa akin ni Ann ang tungkol sa mahiwagang babaeng madalas na dumadalaw sa kanya kapag nag-iisa siya sa bahay. Inaalok siya ng mga paninda nitong pamahid sa katawan, mga langis at iba't ibang klaseng ointment. Noong una, naingganyong bumili ang aking asawa. Kaso lang, habang ginagamit niya ang langis, nagkakaroon ako ng pangitain tungkol sa walang habas na pagkalaglag ng sanggol namin na dahan-dahan palang ginagapang ng aswang. Isang gabi, tahimik na ang paligid ng balisa akong bumalikwas ng bangon. May nararamdaman akong kung ano sa labas ng bahay. Lumabas ako at sinubukang libutin ang paligid hanggang sa may mapansin akong bulto ng nilalang na kay bilis nakaakyat sa puno ng niyog sa aking harapan. Sumingasing ang aswang na animoy natatakam pero ngumisi lamang ako. Ikaw pa lang nang gagambala sa asawa ko ah. Nangungot siya akong wika. Bago ko pa man siya malabanan, hintakot nang napalibot ng tingin ang aswang sa paligid. Nagsimula nang magpakita sa kanya ang mga sakop kong nilalang sa pangunguna ng punong tikbalang. Ayan kasi, bago mo puntaryahin ang kahit sino, kilalanin mo muna para hindi ka mapahamak. Paano ngayon yan? Makakauwi ka pa kaya? Dahil sa aking sinabi, umangil lang ang aswang at nagwala. Saka naman siya pinagtulungan ng mga tikbalang hanggang sa lupaypay siyang nakahandusay sa lupa. Kilala ko kung sino siya, ang tindera ng mga haplas, ang aswang na nais bumiktima sa mag-ina ko. Mabuti na lang talaga, nahuli na namin siya kaagad. Ilang araw na din kasing nagrereklamo si Ann na masakit na ang tiyan at nahihilong pagkaramdam. Salamat at sa wakas, matatapos na ang kasamaan ng babaeng ito. Nagpasalamat ako sa mga tikbalang at lumisa na nga sila. Kahit papano nakampante na ako dahil hanggang sa makapanganak si Ann ay wala nang gumambala sa amin. Nagsilang siya ng isang malusog na batang babae. Pinangalanan namin siyang Sahara. Kagaya ko, mahal na mahal din ni Ann si Sahara. Dahil kahit pala noong nagkahiwalay kami, nagpapakita sa kanya ang diwata. Ilang beses na siyang niligtas at nilayo sa kapahamakan. Hanggang ngayon, umaasya siyang magkikita pa din sila na labis kong ikinamangha. Ayon kay Lolo Fred, aktibo ang pineal gland ni Ann kaya nakikita niya si Sahara. Binigyan din siya ng regalo ng babae. Isang kwintas na magliliwanag sa oras ng kagipitan. Kung hindi man siya, isang mandirigma mula sa kanilang mundo ang magliligtas sa kanya hanggang sa dumating ang tamang panahon na magkita muli sila ni Ann. Hindi ako makapaniwala. Maging ang babaeng nakatakda para sa akin ay iniligtas pa niya at iningatan. Sa dami ng magagandang bagay na ginawa ni Sahara, kulang pa ang salitang pasasalamat. Kaya naman noong maipanganak namin ang batang Sahara, madalas akong magpunta sa masukal na kagubatan kung saan ko unang nakilala ang diwata. Nag-aalay kami ng puting manok at mga alak na gustong-gusto nila. Ang kulapo. Sa katunayan, mas dumoble pa ang aking kakayahan nang ipagkatiwala ni Lolo Fred sa akin ang mutsyang hasang niya. At nagagawa ko ng makahinga sa malalim na parte ng katubigan. Isang araw, habang palarong naghahagis ng bato sa batis, naisip kong hanapin si Sahara. Ang diwatang Sahara. Sumisid ako sa kailaliman ng batis hanggang sa makarating ako sa isang napakalawak na gintong kuweba. Ayon sa abiyan ni Lolo Fred,
papunta kami sa mundo ng mga diwata ng ahas. Kabado ako habang umaahon sa tubig. Sa bukana pa lang, may mga nakikita na akong bagay na kamangha-mangha sa aking paningin. Tahimik ang paligid, malamig at mukhang malungkot, kahit maraming diamante at alahas. Sa pinakadulong bahagi ng kuweba, may natanaw akong gintong upuan at may nakaupo sa trono. Isang pamilyar na itsura ng babaeng katagal ko nang nais na makita. Nakakadena ang kanyang mga paa. Paano may hindi nahayaang makaalis pa sa lugar na iyon? Kahit isa siyang immortal, pumatak ang luha niya nang makita ako. Ako man ay naluha na rin nang makita ang aking abyan, si Sahara. Anong ginagawa mo sa lugar na ito, Elmer? Malamig ang boses niyang wika, habang pilit na inilinga-linga paiwas sa akin ang kanyang mukha. Sa halip na sagutin ang tanong niya, ibinalik ko iyon sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit naroroon at bakit siya nakakadena. Anya, pinarusahan siya ng kanyang ama. Nakipaghiwalay kasi siya sa lalaking pinakasalan niya. Malupit si Argo at walang awa kahit sa kapwa diwata. Palagi niyang ipinagtatanggol ang lahat ng nilalang na sinasaktan nito. Kaya napilitan siyang makipaglaban sa lalaki. Nang malaman ito ng kanyang ama, heto, ipinakulong siya. Nalungkot ako sa sinapit ni Sahara at hindi ito matanggap. Kaya kahit alam kong magdudulot ito ng gulo sa pagitan ng aming mga mundo, pinakawalan ko siya. Maghahawak kamay kami nang lumangoy paahon sa kailaliman at lumabas sa batis. Anya, pinalaya ko siya pero hindi na siya makakabalik pa sa mundo niya kahit kailan. Hindi ko alam kung magsisisi ba sa ginawa ko o tama lang napakawalan ko siya. Ngunit ayon kay Sahara, tama lang na nakatakas siya. Sa pamamagitan nito, magagawa na niya ng paraan na mapaalis ang lalaking pinakasalan niya sa trono at mapatalsik sa kanilang mundo. Hindi niya kailangan ng malupit na asawang kagaya ni Argo. Kaya napayuko ako at humingi ng kapatawaran sa kanya. Kung sana ipinaglaban ko siya noon. Hinawakan ni Sahara ang aking pisngi. Anya, wala akong kasalanan. At lalong walang mangyayari kung ipinagpatuloy namin ang pagmamahalan na mahirap matupad. Anya, may tunay na siyang minamahal. Isang diwatang mandirigma na tauhan ng kanyang ama, si Ele. Makikipagkita siya sa lalaki at itutuloy nila ang laban hanggang sa maibalik ang dating sigla at katahimikan ng kanilang mundo. Naging masaya na ako para sa kanya. Kakatawang wala na ang hapde sa puso ko habang nakikita si Sahara. Tunay ngang si Ana ang nilalaman ng dibdib ko. Ayon kay Sahara, ipapatawag niya ako oras na kailangan nila ang tulong ko. Tsaka, wag na din daw ako mag-alala. Sekretong naging abyan ng anak kong si Sahara, ang anak nila ni Ele na si Eros. Nagulat ako at namangha, kaya pala kahit bata pa lang si Sahara, may mga napapansin na akong kakaibang katangian sa kanya. Mga kakayahan na akala ko, namana niya sa akin, pero hindi pala. Galing pala mismo sa anak ni Sahara. Hindi ko akalaing maging ang buo kong pamilya ay inaalagaan mo, Sahara. Maraming salamat. Taos-puso kong wika sa kanya. Ngiti lamang ang sinagot ni Sahara at nagpaalam na. Ako man naginhawaan kahit papano. Mas lalo kong pag-iikihan ang pag-iinsayo. Kailangan naming manalo.
Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang nababahalang tingin sa akin ni Ann. Sinalubong niya ako ng yakap. Akala niya iniwan ko na siya, na hindi na ako babalik pa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari at labis niya akong naiintindihan. Mula noon, iniingatan ko na ang kakayahang meron ako. Ginagamit ko ito sa kabutihan, lalo na't isang mabuting nilalang ang nagbigay sa akin ito. Hanggang ngayon, nanggagamot na din ako at katuwang si Lolo Fred sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pakikipagharap sa iba't ibang klaseng nilalang. Kahit nga sa edad namin ngayon, nag-iensayo pa din kami. Pilit na pinapalakas ang aming mga katawan para magawa naming labanan lahat ng nilalang na nagbabalak na sumira sa aming katiwasayan. Nawala na ako ng balita kay Sahara, pero alam ko, masaya na siya saan man siya naroon ngayon. Alam ko ring naipanalo nila ang laban dahil hindi sila humingi ng tulong sa akin. Alam ko ding hindi madali ang pagdaraanan ko bilang isang antingerong may abyan. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Makatulong lamang sa kapwa at sa lahat ng nangangailangan. Hindi lahat na idadaan sa medikal na aspeto. Hindi lahat napapagaling na mga siyentipiko. Kadalasan, kailangan ng espiritual at mental na aspeto para mapabuti ang kalagayan ng isang tao. Higit sa lahat, kailangang may kagat ng elemental para mapabuti ang kalagayan ng kahit na sino. At higit sa lahat, tatapusin na natin ang kwentong ito. Hanggang dito na lang po. More power po sa inyong channel. Hanggang sa muli. God bless at maligayang araw. Sana lahat ng nakikinig dito ay masaya araw-araw. Wakas.